Kumusta mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, so meron na naman akong i-share sa inyo mga idol o may ibibigay na konting tips no, regarding sa pag-repair ng mga ganitong klaseng amplifier. So meron namang dinala sa atin dito si Sir na Challenger Gladiator 10K. Ayan, kung mapapansin ninyo ha, ito yung model niya. Shoutout Corridora. Ayan, so mga idol ito. Bali yung problema niya mga idol, yung kabilang channel, yung channel 1 ay nagpo-protect. Tapos kung mapapansin ninyo mga idol, yung kanyang clip LED dito sa kanyang differential ay umiilaw. Okay, so ayan. So ito, ano lang to mga idol. So kumbaga basic lang po ito sa pagre-repair ng ganitong klaseng amplifier. So kung hindi naman namumutol ng primary fuse ang inyong mga amplifier, so malamang ay ganito lang po yung kanyang sira. Okay, so mga idol, pero wag niyo kalimutang idaan muna sa series valve yung inyong mga saksakan para at least safe naman tayo mga idol. So sa ngayon mga idol, ipa-power on natin yung ating amplifier. Ayan. So kung mapapansin niyo, umiilaw na po yung ating series valve, pero paunti-unti lumiliit yung kanyang ilaw. Ayan. Okay, so nagpa-power up na po yung ating amplifier. So sa ngayon, yung channel 1 ay nagpo-protect mga idol. Tapos yung kanyang clip LED dyan sa differential ay umiilaw. So ibig sabihin yan mga idol, meron siyang DC out. So sa ngayon mga idol, ang gagawin natin dito ay check natin yung kanyang supply sa rail, kung meron siyang supply. So iset natin yung supply, ang tester natin sa DC volts. Taasan na lang natin ng konti yung kanyang setting para at least safe tayo. Okay, so mga idol, sa ganitong klaseng amplifier mga idol, ay yung kanyang supply nito ay nasa emitter. So baliktad siya, nasa emitter. So check natin dito sa kanyang emitter. Ayan. So meron lang tayo dito makukuhang 9.1 volts na negative. So samantala doon sa positive, so meron siyang negative 84 volts. So testerin natin. So wala tayong makukuha sa rail niya na supply mga idol. So testerin natin dito sa kanyang fuse. Ayan. So meron siyang 41.5 volts. Doon sa kabila ng fuse, testeran natin. Ayan, so 5.5 volts. Okay, so alam na natin yan mga idol kung anong sira, diba? So patayin muna natin yung ating amplifier. So ititest muna natin pala mga idol yung kanyang collector. So bali naka-collector yung amplifier natin. So testeran natin. So meron siyang negative 10.7 volts na DC out. So kaya siya nagki-clip at saka nagpo-protect. So by the way mga idol, sa nirevise natin, ito po ay nirevise din natin na amplifier. So ayan, kung mapapansin ninyo, kung may fault yung amplifier, nandyan pa rin yung protection nya, diba? So wala tayong tinanggal dyan sa pag-revise natin yung protection ng amplifier. Ayan, so mga idol, napapansin nyo naman na kanina tinester natin yung fuse at walang tumatawid na supply mula dito, ayan, papunta doon sa kabila. So ibig sabihin, busted yung fuse natin. Pero hindi tayo mas kalalong kampante dyan, titesterin pa rin natin yung fuse natin. Ayan, para at least sigurado tayo. Okay, so ayan. So ito yung tester natin. Dapat magbibip yung, ayan, magbibip dapat yung tester natin. Okay, so testerin natin yung fuse mga idol. Huwag muna natin baklasin. Ayan, alright. Okay, so kung mapapansin niyo mga idol, ayan, so tinapat ko na yung dalawang test prod natin sa kabilaan ng fuse. So hindi nabibip yung ating tester. Ayan, so tatanggalin natin yung fuse mga idol, tapos palitan natin ng bago. Ito siya, ito yung bagong papalit natin. So bali yung ano nito ay nasa 30 amperes mga idol. So 30 amperes siya. So mas mataas, di ba? So dapat kasi mataas yung fuse natin dito sa kanyang rail para at least yung current ng supply natin mapapanatili natin yung kanyang current, yung taas ng kanyang current, para at least hindi apektado yung performance ng ating amplifier. So ikabit ko na dito mga idol yung fuse natin na ipapalit. Ayan. So ayan, so ito pala yung mga ceramic na fuse. So sa mga ceramic fuse, medyo ano sila, no? Sirain kumbaga. Ayan. So okay, nakabit ko na yung bagong fuse natin mga idol. So try natin power on ulit. Ayan, na power on ko na. Umilaw na rin yung ating series valve.
So habang nagcha-charge yung capacitor natin, yung ilaw ng series bulb natin ay paunti-unting humihina. Ganyan pag nagcha-charge yung capacitor natin. Ayan, so ayan, kung mapapansin niyo mga idol, namatay na. Hindi na siya nagpo-protect. Tapos yung differential sa clip ay nawala na rin yung kanyang ilaw. So testerin natin mga idol kung meron tumatawid supply. So set natin ulit yung tester natin sa DC volts. Testerin natin dito. Ayan, so meron na tayong 39.8 volts. Ayan. So 40.1 volts sa negative. At sa positive, ayan, 40.1 volts. At sa kanyang collector, ayan, so wala na tayong DC out na masusukat. Zero na siya mga idol. So ibig sabihin, yung sira ng ating amplifier ay fuse lang sa kanyang rail. Ayan. So yan lang po yung maibibigay ko sa inyo na konting tips mga idol sa pagre-repair ng ganitong klaseng mga amplifier. So pag nakita ninyo na umiilaw yung kanyang clip LED dyan, so i-check nyo agad yung supply sa rail kung meron masusukat supply. So kung wala masusukat na supply, i-double check yung fuse kung good or busted yung fuse. Ayan. So halimbawa mga idol, kung merong supply dito sa kanyang rail, kabilaan, meron namang talagang supply tapos umiilaw pa rin yung kanyang clip LED. So ibig sabihin yan, yung differential stage naman yung may sira mga idol. Ayan. Alright, so ayan po mga idol. So I hope nakatulong naman po sa inyo yung kaunting tips natin sa pagre-repair ng ganitong klase mga amplifiers. By the way mga idol, sa gustong umorder ng Gladiator 10K Gladiator series na mga powered amplifier, so PM nyo na lang po ako mga idol. Ayan. So yung price ng Gladiator 10K mga idol nasa 33,000 pa rin po sa ngayon. Pero hindi natin alam sa mga susunod na mga stocks ng Challenger, baka magkakaroon sila ng update or bagong price sa kanilang mga amplifier. So hopefully hindi naman, no? Para at least assist pa rin yung presyo natin. Ayan, so ready na po ito po testing yung Gladiator 10K na amplifier mga idol. So syempre ite-testing natin para malaman natin kung goods na talaga itong ating na-repair na amplifier. Ayan, so fuse lang, no? Madaling madali, kahit yung mga ano dyan, mga owner lang, no, na merong basic sa electronics, so kayang-kayang i-repair ang ganyang klaseng sira ng amplifier. So maliban na lang kung talagang namumutol ng primary fuse yung inyong amplifier, so medyo mahirap na yan kasi kailangan talagang i-check yung mga components ng inyong amplifier. Ayan, so ikakabit ko lang mga idol yung kanyang speaker dito, tapos makapag-testing tayo para malaman natin kung goods na talaga yung yung amplifier na na-repair natin. So hindi naman lahat ng napuputol ng fuse sa amplifier ay meron talagang yung amplifier natin sira. So yung iba naman ay nabibigla yung mga fuse. So lalo na sa mga ceramic fuse. So medyo medyo mahina yung kanilang dyan, madaling maputol kumbaga. So power natin, naka-direct na tayo sa main line. So, ayan. Oh, gumagana na po mga idol. Ayan. So goods na po yung Challenger Gladiator 10K mga idol. Okay, so yun lang po may ibibigay ko sa inyo na tips sa pagre-repair ng ganyang klaseng sira ng amplifier. Okay, so fuse, always checking the fuse. Ayan, para at least malaman natin. Tapos monitor ninyo yung mga supply talaga sa rail nya. Okay, so maraming salamat mga idol.